ang kalaban sa mga Republicans, mga Democrats, kasuyod na sa mga Socialist. Kung yamatong pag ni President Trump, dili pa sila mga Socialist, they are undercover ng mga Communist. Nakangkin Manila ang New York. New York for how many years is under sa mga leader ng mga Jews, mga Hudyo. But now, totally cambio na yung 360 degrees kailang mayor sa New York. First time in 100 years na isa ka Muslim. Okay, so Muslim na si Ma'am Dani, mayor dito. So, naghanggang mga areas controlled by the Democrats. Gisuyok na hinahinay sa mga leader sa mga socialist na mga communist. Ang problema pa sa Amerika is panahon ni Biden, gipasod nila ang sobrang 3 million ka mga Muslim. Okay? Pinagi sa mga borders. Kaya pa, kita, mo-apply ka ko visa, crack niya itong linya ka doon sa Manila, kadlawang ka dito linya, ubayan pa ka, niya, i-deny pa ka, di na ba iuli ang kwarta? No? Pero sila dito katong 3 million panahon ni Biden, lusod-lusod lang sa Mexico border, padulong sa kiniang Texas. Grabe yun. So muna, daghan nila mga tao na mga questionable ang mga background, pero wag yun naka-check ato. Muna nga iso kay si Trump ron nga close na ang mga borders. Ang last January, si Trump dito sa UN. No, he was the speaker. Iyan ipangasab-an ang tanang leader sa UN sa Europe. Ato pa niya, kamo Europe, magmahay yun mo, pataka o pasuod o mga immigrants. And majority of them are undercover na mga Muslims. Kaya ba mga itong last week, no? 2 weeks ago, nakasuod ang 60,000 ka mga Moroccans na to sa Spain. Grabe yun. Una nga tungkol sa ilang, alisi nga, sige, pasunta. Yang way examination, kinsa man sila, way papilis sila, kung sa mga background na rin nila, yung kasagaran na ba, mga bataon. Majority are below 30. Yaway mga record kung kinsa na sila gikan sa Morocco. And you know, Morocco is very close to Spain and the Moroccans are, majority are Muslims. Muna sa UK karon, United Kingdom, lahi na ang ilang palibot dito. Lahi na yung kayo. Ang mga tao, maglagaran ka, mga Muslim na. So, totally, if you can recall, na Europe, baya labi ng Spain was invaded by Muslims. Ang so, ang itamoro, nag-repeat history na. Repeat And history. kinundong ta, kung wag pa mo barong si Pope Pius V, pagpadala siyang 20,000 ka mga Katoliko nga sundalo versus 60,000 ka mga sundalo sa Muslim nga mga Turks. Wa pa sila mag-rosaryo, continuous 24 oras. Dito 2,000 Hail Mary, 2 million Hail Marys dito. Kung wa pa ito nila buhata, sa tupak mo naglit, then sigurado kita nga, wa to may tabo ang Battle of Lepanto, Our Lady of the Most Holy Rosary. So muna, this time, kuyaw kayo ang atong situation. No? And nobody is talking about it. Kita na rin, karong kapunan. Okay? So, again, first and foremost, ang kalibutan, daghan kayo mga lalaing klases gobyerno. Okay? Depende sa estado, depende sa nasod, depende sa adaptation, depende sa kultura, depende kasi na moyo ang nasura. Okay, so there are different form government today. Depende sa ilang unique na mga political system, group into majority ano nila nagadaya nga kategorya. Okay? Example, democracy. Okay? Very popular ang democracy. Nga naman, nindot kayo. Kaya dunay gitawag na direct democracy, kaya ang mga tao maog yun magbutar sa ilang mga politiko. Kaya ba masira sa lang nasurat? Demokrasi. Ang problema lang kay dili man sa plataforma kung dili sa kwarta. Vice bidder, no? Kinsay taas ang bidder, hindi mo ano ganaon. Representative democracy. Nga mapadala ka o mga representante nganto sa atong kongreso, sila'y maghimo kunuway mga balaod para mo biyan ato, magag mga impon. Example, so,
talking about direct democracy, representative democracy, number one is the Philippines, ikaduha, United States, ikatulo, Germany, and South Korea. Next is Republic. Democracy nga gobyerno, Republic pag yun. Kung sa Republic nga gobyerno, ang head of state, dili ang monarch nga hari, but dili public authority nga gipili. So, number one ani, para magaranti ang democracy sa katauhan. Okay, so Philippines is both democracy and republican nga gobyerno with a presidential system. Nato presidente bulingkod sud sa unang katuig nga dili na wa nay second term. Ikaduha, France is a democratic republic with a semi-presidential system. Ikatulo, mao ni gitawag og monarchy. Okay, so naratay una asa napita ni monarchy. Of course, when you say monarchy, ang magdamala silang nasod is a king, hari o reyna, emperador, o gubang ka mga na tawagani 100th generation is a leader. Number one, doon natin gitawag ng absolute. From top to bottom yun siya, magdumala siya, magbuot. Okay? This absolute monarchy na grabe yung governing authority. The best example is Saudi Arabia. Ang nakangingin dito sa Saudi Arabia, naganto na mo? Ba? Ano lang, ako naman, hangin ba yun? Matulog Saudi, ang ilang hari, maoy leader po sa ilang simbahan. Double. Okay? Siya po yung leader sa ilang simbahan na Muslim, siya po ang leader sa ilang gobyerno. Then, ikaduha is constitutional monarchy. Whereas, ang monarch powers are limited by constitution, by political convention, niya, makiilig sila ang mga opisyalis. The best example is UK. Of course, ang UK, doon na pa sila yung mga hari dito, mga reyna, no? Then, Japan, Spain, and Sweden. Of course, Spain, nagay po nila mga hari. Sweden, na mga hari, mga reyna, pero ang nagdumala sa kaso, dili sila. Okay? But it's the elected people. Next is a presidential system. In fact, in which the president is generally head of state and head of the government and separate na siya pinagi sa legislature. So, the best example ng presidential sa sistema sa gobyerno gawas na democratic is Philippines and United States. Ano kapareha mag- simply because ang atong Batagang Balaod ay sosyo, pinupya ba na sa Amerika? Mabito na ang atong Balaod na doon ang matay, itawag o separation ng church and state, kikan mo na sa Amerika. Kapipis na atong Batagang Balaod. Kumpira mo na siya. Ang nakaninod lang ay pag in 1987, panahon ni Cory, giusama ito itong konstitusyon. Yan, nagsugod tayo pag-usap with the preamble. So, preamble, you know, if you can memorize it, we, the Filipino people, including the head, the divine, cabinets, o implore, at moro ng konstitusyon, di mo kalibutan sa preamble na dunay word nga Almighty God. Na kung ang tanang politiko makainumdum ana nga ang katuyuan dahil nga maghimot ang balaod na pinasubay sa balaod sa Diyos. Mugini number one ato nga muna nga doon na yung mga balaod doon about abortion, divorce, gay marriage, etc. Maghimot din tayo because it's against our constitution. Okay, next is parliamentary. Parliamentary, then ang leader, nahitabo man nato pa neto, no? Ginundo ba mo ni Prime Minister Cesar Birata? O pa mga tao? Kadung ko na, Sir Tao na mo, Cesar Birata. Prime Minister, niya ang leader si Marcos Ferdinand. Pero, ang nabaliman, ang Prime Minister mo leader, ang Presidente, wala lang na siya, si Kanikaman, baliman, si Marcos Gapoy mo leader. Niya, murag kulurin na lang to si Cesar Birata. So, best example was, now is in India, Germany, Italy, and United Kingdom. Next is a semi-presidential system, semi. The end, gidivide ang ilang authority sa Prime Minister o Presidente. Next to that is one-party state. Sa partido na magbuot. Sila-sila na yun. One election. Number one country is China.
China has 1.4 billion people. Kung magkakita mo sa ilang picture, no? Mag-meeting na sila ni Xi Jinping, ilang kabuk leader sa China? 2,000 ra. Kadang 2,000 ka mga tao nga pinili, gipili na ni Xi Jinping, puro na sila